Paano ba malalaman kung kailan i-deliver ang iyong PhilSys ID o National ID? Hello everyone, ako po si Mama Bea at kung bago ka sa channel na ito, ako po ay nag-a-upload ng mga tutorials tungkol sa National ID at iba pang tutorial na maaaring mapakinabangan ng sino mang manunood ng aking video. Please, paki-subscribe naman po ang aking channel at pwede ka rin mag-like and mag-comment if you have questions. Para malaman ang status ng iyong Philippine National ID o PhilSys ID, punta ka dito sa tracking.phlpost.gov.ph. So ito yung website na pupuntahan o itatype sa inyong cellphone. Tapos ito yung lalabas. Dito sa enter tracking number or numbers, dito mo ilalagay ang transaction reference number. Ang transaction reference number ay makikita sa transaction slip o yung papel na ibinigay sa iyo after mo mag-register ng Step 2 registration or after mo makunan ng picture at fingerprint nung nag-register ka. Sana hindi mo ito naiwala. Kasi kung naiwala mo ito, wala kang pagkukunan ng tracking number. Kung nawala mo naman ang transaction slip mo, magpunta ka lang sa pinakamalapit na PhilSys office sa inyong lugar at ibigay mo ang iyong pangalan at ang iyong details para makita nila or matrack nila ang iyong national ID at maibigay nila sa iyo ang tracking number mo o transaction reference number mo. So kung nasa iyo naman ang iyong transaction slip, so dito mo ilalagay ang iyong transaction reference number. Up to 30 tracking numbers ang pwede mong ilagay dito. Yung iba kasi sabi nila, 29 numbers lang po o 29 digits lang po yung tracking number ko. O kaya sobra po sa 30 numbers yung tracking number ko. Hindi naman po sinabi dito na up to 30 digits lang yung tatanggapin nila na tracking number. Ang nakalagay dito ay 30 na tracking number ang pwede mong ilagay dito. Ang ibig sabihin ng 30 tracking numbers na nakalagay dito ay tracking number ng 30 na katao ang pwede mong ilagay dito at i-track ng sabay-sabay. Basta lalagyan mo lang ng comma kapag itinipe mo yung mga transaction reference number nila sa field na ito. So basta kung ano yung number na nakasulat o transaction reference number na nakasulat dyan sa transaction na slip mo, yun ang ilagay mo dito. Tapos click track. Kapag ready na ang iyong Philippine National ID, ganito ang maaari mong makita. Makikita mo kung nasaan na yung iyong digital yung iyong national ID. Makikita mo kung ito ba ay nakaalis na sa main office ng PhilPost or nasa barangay na ninyo o nasa mismong post office na sa inyong lugar. Kapag nasa post office nyo na, nasa lugar na ninyo, pwede mo na itong puntahan sa post office at ibigay mo ang iyong transaction reference number or ang iyong transaction slip para mahanap nila at ma-pick up mo doon sa mismong post office. Ganun kasi yung ginawa ko dati. So try nyo lang, baka pumayag yung inyong post office kasi dito sa amin pumayag naman. Hindi ko na hinintay na sila yung mag-deliver sa akin. So nung natrack ko na nasa post office na yung aking national ID, ayun na, pinuntahan ko na lang doon and then na-claim ko naman siya. Pero kapag not found ang lumabas, ibig sabihin ay hindi pa tapos gawin ang iyong Philippine National ID. Baka ginagawa pa lang ito o piniprint pa lang ito. Maaari din na kaya not found ang iyong ID ay dahil temporary ID o e-Phil ID o kaya digital national ID ang available para sa iyo. Paano malalaman kung available na ang iyong digital national ID o ang e-Phil ID? Pwede mong panoorin ang mga dati kong video tungkol sa pagkuha at pag-download ng digital national ID. Maraming salamat for watching. Stay safe!